Di ba, makapuna po ang lahat. Sa umagang ito, noong nakaraan po mga linggo, yung aking tinapik po is, yung naging topic po ng mensahe ay yung katangian ng Diyos na nakikita po natin o nararanasan natin. Na ang Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. Na ang Diyos ay nasa sa lahat at alam niya po ang lahat. Bali parang sequence po yung mangyari. Ngayon naman po, ang Diyos ay pag-ibig. Omnibenevolence naman po siya. God is love. Tunay nga po na ang Diyos natin ay pag-ibig. Wala pong pagmumula ng pag-ibig kundi sa Diyos lamang. Sabi nga po, di ba, ng John 3:16, di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Paano ba umiibig ang Diyos sa atin? Ang pag-ibig po ng Diyos, mahirap po unawain. Minsan po, yung tao na hindi karapat-dapat ibigin, iniibig po niya. At ito'y nagbabago. Makikita po natin na itong tao na to ay malaking pagbabago. Bakit po? Naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos eh. Naranasan niya po yung kabutihan ng Diyos. Ang patuloy niyang ipaparanas habang nabubuhay ng tao ko. Pag-ibig po, magalak po tayo dahil may pag-ibig po ang Diyos. Pero nakakadurog po kasi ng puso pagka pag-ibig po talaga ng Diyos yung pag-uusapan. Nakikita po natin yung durog natin kalagayan eh. At ang na-highlight po yung pag-ibig lamang po ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Meron pong isang kwento na pangyayari po ito. Pero may lamang po dahil meron pong isang Bible study na inapinan yung mag-ama. Sabi po nung bata, ang pinag-aralan po nila doon is talaga namang ang topic ng pagkakataon na yun is yung 10 utos. Nag-aral po, nakinig po ng mabuti yung bata. Yung bata nila medyo talagang pag nagtuturo po yung nagba-Bible study, naka-focus po siya. Nagte-take note. Parang tayo lang po. Ganun po yung bata na to. Kaya po nung pag-uwi nila, sinundo na siya ng kanyang ama. Sabi nung kanyang ama, ano natutunan mo sa Bible study? Ano yung pinag-aralan niyo sa Bible study? Sabi niya. Natutunan po namin yung 10 utos. Na wag kang ganito, wag kang ganyan. Marami po kami natutunan, tinake-note ko pa nga po. Ang sabi ng kanyang tatay, sabi ng kanyang daddy, pag ba nalabag mo yung 10 utos, galit na sa'yo yung Diyos. Pag ba hindi mo nasunod yung 10 utos, galit na sa'yo yung Diyos. Bilang isang bata, tama po yung sagot niya, opo daw. Pero sabi ng kanyang ama, mahal ka ng Diyos kahit nalalabag mo yung 10 utos. Mahal ka ng Diyos kahit ito'y natutupad mo. O anumang pangyayari sa buhay mo, yung pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang tao po kasi talaga nagbabago po yung tao, pero pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Sinabi na po niya sa Old Testament pala kay Jeremiah, paparanas ko sa iyo ang aking pag-ibig magpakailanman. Pag sinabi pong magpakailanman, makagawa ka ng po ba ng kasalanan is wala na po yung pag-ibig. Mali po na gumawa ng kasalanan, pero po yung pag-ibig ng Diyos, kahit po ang ating kasalanan ay nagagawa po natin, sinasadya man ito o hindi, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Yung anak ko po, nakakagawa po ng kasalanan, pero anak pa rin po yan. Hindi po nawawala yung pagiging anak niyan at ang aking pagiging ama. Kasi po, yung gustong ipaunawa ng Diyos sa atin. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Kung paano siya umibig, kung paano niya ipinaparanas po sa atin yung kanyang pag-ibig sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila po ng ating pagkukulang. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay, let God love you the way He wants to love you. Hayaan niyong mahalin kayo ng Diyos kung paano niyang gusto tayong mahalin. Meron kasing mga bagay na sinasabi ng sanlibutan na natututunan ang pagmamahal. O eto yung gawin mong pagmamahal sa akin. Itinuturo nila na ganito yung gusto mong pagmamahal eh. Pero ang Diyos, hayaan po nating mahalin tayo kung paano niya tayo gustong mahalin. Paano ba tayo
tayo gustong mahalin ng Diyos. Ang pagkukuha po natin ng passage sa umagang ito sa John 10, 1 hanggang 38 po. Dito po sa John, ito po yung sinasabi na ang mabuting pastol. Pero bakit po ganun yung tema? Pero kasi tuloy-tuloy po yung pinaka-pag-aaralan natin na kung paano yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kung paano ang Diyos ay nandyan po sa lahat, at alam niya po ang lahat. Isa din po ito related po din ito doon sa pinag-uusapan natin noon. Sabi po rito sa John 10, una ko pong unang babasahin, John 10, verse 1 hanggang 10 po. Sabi po rito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Iyon pa lang po, sa una pa lang po sabi, meron na pong pagkakilala doon kung ito ba yung talagang mabuting pastol o ito yung magnanakaw. Kung paano po the way na siya ay papasok po sa pagiging pastol. Yun ang sabi, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ang pintuan po na tinutukoy dito ay isa lamang, ang Panginoong Jesus. Kaya po makikilala niyo po ang tunay na pastol sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga salita ng Diyos, sa mga salita ng ating Panginoong Jesus. Verse 2 po, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila ay inihahatid palabas. Ganun po makikita natin ang pag-aalaga ng pastol. Ganun po yung pag-ibig na gustong ilahad sa atin ng Panginoon. Ganun po yung kanyang pag-ibig na ipinapakita sa atin. Alagang-alaga niya po. Dahil po ang tupa, hindi po siya mapapabayaan sa lansangan. Kung ba ay mapapabayaan kung saan-saan. Ang tupa po ay mahinang klaseng hayop o mahinang klaseng nilalang. Kailangan po niya talaga ng tagapag-alaga. At hindi lamang ito yung pag-aalaga na basta papakainin mo lang, basta lalagyan mo lang siya ng bahay. Inihahatid lamang po ng pastor ito sa kanyang dapat na puntahan, tulad ng yung sugahan po ng mga hayop, di ba? Lalagyan po ng pastor, dadali po ng pastor yung tupa doon sa dapat niya puntahan o merong kakainan po. At yung mga tupa ngayon dapat po ligtas. Sabi dito, verse 4, kapag nilalabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Maging sa paglabas po, nauuna po yung pastor. Dahil po titingnan niya po kung mayroong mga asong lobo o kaya yung wolf. Uso kasi doon na pag nakita ng wolf yung mga tupa, wala pong kalaban-laban yung tupa sa mga wolf. Kaya po nauuna po yung pastor. Kung mapapansin niyo po rito, yun po sabi, nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Sa social media po may experiment nun eh. Tinatawag po ng mga tourist yung tupa. Ang ginawa pong experiment, meron pong binigay na pangalan yung pastol. Ang tumatawag po yung mga tourist lang po doon, pero hindi po sumusunod yung tupa. Kahit ilang po yung tumawag, wala pong sumusunod, wala pong lumatapit. Pero nung yung pastol na po tumawag, isang tawag lamang po. Nung natinig nila po yung boses ng pastol, naglapitan po yung mga tupa. Isa po yun example na, o patunay na tunay nga yung sinasabi ng Bible na nakikinig yung mga tupa sa kanyang pastol.
Sabi pa rito, ngunit hindi sila sumusunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa Kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkahambing na ito, subalit hindi nila naunawa ng mga bagay na sinasabi niya sa kanila. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino ang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Yun po yung unang bukso ng ating passage. Ano po sinasabi dito? Unang-una pa lang po, number 1 na point po natin is the shepherd's grace. Biyaya po ng isang pastol yung lahat ng ginagawa niya. Biyaya po ito sa tupa. Kasi nagkakaroon po sila ng access. Kung ano man po yung dalhin ng pastol, kung saan man po sila dalhin ng pastol na pastulan, nandun na po yung access nila. Nandun na po lahat ng kanilang mga pangailangan. Pinapakita po dito sa verse 7 hanggang 9 na nakaka-access po sila. Sabi rito, kaya't muling sinabi ni Jesus na siya yung pintuan ng mga tupa. Lahat ng papasok sa kanya ay maliligtas. May access na po sila sa salvation. At tulad lamang po ng sa panahon natin ngayon na tayo ay may access na sa salvation. Ang mga naunang tupa po ng Panginoon ay mga Israel. Yung mga Israelita, pero hanggang ngayon marami pa pong nalilito sa kanila. Pero tayo po, naunawaan na po natin na ang Panginoong Jesus lang ang pintuan. Siya lang yung daan patungo sa Ama. Siya lang yung daan patungo sa ating kaligtasan. Nagbigay po ang pastol ng access para maranasan natin yung kanyang biyaya. Sabi pa rito, Jesus declares himself the only gate for the sheep. Yun po, mababasa rin po natin sa 7 and 9. Siya lamang yung pintuan para lahat ng papasok sa kanyang apo ay may kaligtasan. Salvation is freely offered to all who enter through Him. Yun din po yun, nasa verse din po ng 9. Lahat po yan ng pangailangan ng tupa na access na po dahil sa shepherd, dahil sa pastol. Katulad po ng yung masaganang pastulan. Minsan po, ang mga tao hanap kung paano magigain yung kanilang mga pangailangan. Pero pag nasa Panginoong Hesus tayo, nandun na po yung kasaganaan ng biyaya. Grace in abundance na po ang nakay Kristo Jesus. Dahil lahat po ng pangailangan natin nasa Panginoong Hesus. Minsan po pag nagba-Bible study kami ng mga anak ko sa bahay, napapag-usapan po namin yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Isa lamang po talaga pupunto. Doon lamang sa Panginoong Hesus eh. Pagka mula pa lang sa John chapter 1, tinuturo pa rin lagi papunta sa Panginoong Hesus. Kasi po yung pinag-aaralan po natin is Bible. Ang lahat po ng nilalaman ng Bible ay patungkol lamang po sa Panginoong Hesus. Pag nag-aaral ka po ng Bible at iba po yung naunawaan mo, mahirap po yun. Kasi ang tinuturo po ng Bible is patungkol po sa Panginoong Hesus. Meron ka pong mababasa na patungkol sa law, pero yung law, magtuturo pa rin po sa Panginoong Hesus. Makikita mo yung kakulangan mo, yung kahinaan mo, at ituturo ka ng kautusan sa tagapagligtas na Panginoong Hesus. Kaya po, sarap pagka nag-aaral ko ng Bible, nagba-Bible study kami sa bahay, talaga yung ang kababagsakan po ng pag-aaral namin sa Panginoong Hesus pa rin. Kasi tunay nga po na Panginoong Hesus lamang yung ating kailangan. Meron na rin po rito makita na sa 1 hanggang 10 na yun, contrast between the thief, destruction po. Pero sa Panginoong Hesus, abundant life. Sa John 10:10 na po yun. Ang magnanakaw ay dumarating. Dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa.
Ako ay pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Iyon po yung contrast no, na pag nakita niyo po na distraction yung dala nitong nagtuturo na to Ang ibig sabihin po nun, hindi po sa Panginoong Hesus yan. Dahil po sa Panginoong Hesus, ang malalaman po natin is abundant life at victorious life. Kasi po nasa Panginoong Hesus po tayo. Doon sa 1 to 10 na po na yun, makita po natin dito na ang tinuturo po dito is trust Christ alone for grace, sabi niyo nun. Yung pagtitiwala naman po sa Panginoong Hesus ay isang malaking biyaya po yun. Number 2 naman po, dito naman po sa 11 naman po, sabi dito, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa na makitang dumarating ang asong gubat ay pinababayaan ang mga ito, ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Sabi dito sa verses 13 na po, 11, sumagot siya, ang taong siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Tama po, yung talaga namang hindi po nagmamahal dun sa tupa. Pag nakakita na po ito ng panganib, tumatakas na po ito. Kasi ang nasa isip niya, tupa lang yan, o mapapalitan din yan. O baga, wala yung pag-ibig doon. Hindi po natin makikita yung pag-ibig doon. Dahil upahan lamang po yung nag-aalaga ng tupa na yun. Pero ito, pinapakita rito na pagka-ari niya yung mga tupa, handa ka niyang ingatan. Ano man yung kaharapin niya sa buhay, ano man yung pagdaan niya sa buhay. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Nandun po yung pag-demonstrate niya ng pag-ibig. Sabi pa rito, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Verse 15, gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kahit magkakaroon ng isang kawan ng may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Verse 18, wala nag-aalis dito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin ito muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Meron pong related ito doon sa mga nauna nating pag-aaral. May kapangyarihan ng Panginoong Hesus na ibigay yung kanyang buhay at may kapangyarihan din ang Panginoong Hesus na ibalik po ito sa kanya. Bakit po ganoon? Kasi po, ang Panginoong Hesus, ang Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. Hindi po siya kayang lupigin ng kamatayan. Hindi po siya kayang talunin ng anumang bagay. Kaya ito po parang sequence na po ng pag-aaral na to. Ang sinasabi po sa mga verse nito, inalay po ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Jesus lays down His life for His sheep. Inalay niya po yung kanyang buhay. Ganun po kahalaga sa kanya yung kanyang mga tupa. Handa po siyang ibigay yung kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. At in-extend niya po yung kanyang pag-ibig. Hindi lamang po doon sa mga nasa sa kanya na, o nasa harapan lang niya, o nasa kulungan lamang. Sabi po ron, di ba? Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ng aking tinig. Kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ano po ibig sabihin ito? Ito po yung magandang balita sa mga Hintil. Na ang mga naunang tupa ng Diyos ay ang mga Israelita, pero hinanap po tayo ng Panginoong Hesus. Hinanap po tayo ng kanyang pag-ibig. Kaya po mali pong sabihin na hanapin mo ang Diyos.
Bakit po? Kasi po ang Panginoong Jesus ang unang humanap sa atin. Makita po natin dito kung gaano kataas ang kapangyarihan ng Diyos, kung gaano karangalan ang meron ng Panginoong Jesus sa kalangitan, hinubad niya po yun. Yumuko siya, bumaba siya sa langit para tayo'y abutin. Para po yung pag-ibig niya ay mailapat po sa atin. Hindi lamang po doon sa mga naunang anak niya, kundi pati yung mga wala pa sa kawan. Makikita po natin doon na importante pala ako sa Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, importante pala ako sa Panginoong Jesus. Amen. Yun po, ganun po ka-importante ang bawat isa. Kasi po kung hinayaan lamang tayo ng Panginoong Jesus na magkalat-kalat katulad po ng mga tupa na wala pa sa kawan, ano na po yung kalalagayan natin ngayon? Ano na po yung kalalabasan ng ating buhay? Alam naman po natin na nung tayo wala pa sa Panginoon, napakahirap po ng sitwasyon ng ating buhay. Nandun yan po yung pag-aalala. Nandiyan po yung kabagabagan. Diretso po yun, kabagabagan. Kasi nga po, ang ating tiwala ay nasa Panginoong Hesus lamang. Kaya po yung mga nararanasan ng iba ng kabagabagan ay mawawala po yun once na nailapit siya at natagpuan po yung pag-ibig ng Diyos. Kasi po yung mga ganon na nagugulumihanan kagad, wala pa po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pa po niya alam na ganon siya kamahal ng Diyos. Kaya nga po, gumagawa siya ng paraan, lalo na yung mga nasa ibang relihiyon na ang akala nila mamahalin sila ng Diyos dahil sa kanilang ginagawa. Nandiyan pa yung pagpapapako sa krus. Nandiyan pa yung lumuluhod hanggang sa harapan ng altar, lumalakad ng paluhod. Ganun ba talaga para ikaw ay mahalin ng Diyos? Isipin niyo na lang na ganun ba talaga? O paano ba talaga nagmamahal ng Diyos? Kaya mo bang ipilit sa Diyos na mahalin niya ako? O talagang minamahal ka ng Diyos, ayaw mo lang tanggapin. Minamahal ka ng Diyos sa kanyang paraan, pero gusto mong ipilit yung sarili mong paraan. Eh buti na tayo, alam po natin na mahal na mahal po tayo ng Diyos. Buti na lang po, tayo ay nabuksan na yung isipan na ganito pala akong kamahal ng Diyos. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa akin. Handa niyang, sabi po ng Biblia, handa niyang iwanan yung 99 para doon sa isa. Ang halaga pala ng buhay mo ay napakahalaga. Kasi yung 99 kanyang iwanan para doon sa isa. Pero lahat yung 99 na yon, nasa pag-ingat na po ng Ama. Hindi niya po iyan pinabayaan ng wala-wala lang. Kaya niya po yun iniwanan para hanapin yung hintil. Yung 99 na yan is inilalarawan doon yung Israel. Iniwan niya ito sa kautusan. Dahil ang kautusan magtuturo po doon sa Panginoong Hesus para matagpuan ka na isang hintil, para makita mo yung pag-ibig ng Diyos at makasama ka sa kawan ng Diyos. Ganun po kahalaga ang isang mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sabi po rito, yon, the shepherd's love, ganun po yung pag-ibig po ng Diyos, pag-ibig po ng pastol, sacrificial care for His sheep. Yun po yung kanyang pag-ibig na sakripisyo talaga. Sa atin po mga tao, halos hindi po natin yun na nararanasan yung nagsasakripisyo tayo. Yung pagkatrabaho, sakripisyo po yan ng isang ama. Pero wala pa po yan dun sa 1% ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Yung pagpunta po rito, sakripisyo po yun, pero wala pa po yan dun sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ulan lang yan, ang Panginoong Hesus nasa krus. Napagtagumpayan yung kamatayan dahil po sa pag-ibig sa iyo at sa akin at sa ating lahat na kanyang mga tupa. Pero ang isang maganda po dito, alam po ng Panginoong Hesus kung sino po yung kanyang mga tupa. Tinatawag niya po ito. At naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay tupa po ng Diyos. Dahil po nakikinig po tayo sa kanyang tinig. Dahil po kahit na ano man yung mangyari,
nananatili sa atin yung salita ng Diyos, nananatili po sa atin yung kanyang pag-ibig na alam natin na wala pong makakapag-hiwalay niya eh. Kaya po yung pinapanghawakan ng bawat isa. Meron po rin dito na yung mission nga po ng Panginoong Jesus na hanapin yung mga hintil at pag-isahin. Unifying all under His care. Sabi po gano'n, iniligay ang lahat sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dahil hindi po hayaan ng Diyos na meron pong isa na maligaw. Hindi po hayaan ng Diyos na maiwan yung isa na yon. Kaya nga po, hindi kayo nagtataka. Ang tagal na sinabi ng Biblia na babalik na ang Panginoong Jesus sa kanyang pangalawang pagbalik. Nandiyan na yung katapusan, yung mga ganyan. Nadidinig po natin yan. Pero bakit hanggang ngayon wala pa? Ang isa lang po ang sagot dyan, kasi meron pa pong iilan na wala pa po sa kanyang kawan. Hindi po natin alam kung isa na lang po ang hinihintay natin para mabuo na po yung kawan. Hindi po natin alam na kamag-anak po ba natin yun? Kapitbahay po ba natin yun? O katrabaho? Iniintay na lang po ng panahon na ma-evangelize yung isa na yun. Na maunawaan niya na mahal din siya ng Diyos. Na malaman niya na anak din po siya ng Diyos. Malapit na po talaga yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kasi sa mga Israelita, kinukumpleto ang bilang. Sa mga Hintil, ganoon din, kinukumpleto rin po ang bilang. Kasi alam po ng Diyos yung kanya. Halimbawa po, merong 10,000 na mga Hintil na maliligtas. And 9,999 pa po, na lang po. Ang natitira na lang po isa. Nasa po kaya isa na yun, una na tayo doon. Hanapin na po natin yun para makita na po natin ang mukha ng Panginoong Jesus. Kaya po ito yung isa sa makapagbigay po sa atin na encouragement para po maghayag ng salita ng Diyos, maghayag ng kanyang pag-ibig. Dahil hindi po natin alam na yung isa po na yun kaharap na po natin baka. Iniintay na lang po na ibukas natin yung ating bibig para doon sa isa na yun. Kaya lang po parang nauna nga ako. Sabi ko rito, number 3 naman po, the shepherd security, eternal assurance for his flock. Sa verse 22 naman po, sabi ko rito, na panahon iyon sa Jerusalem ay kapistahan ng pagkatalaga noon ay tag-ginaw at naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon. Kaya pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siya nagpapatotoo sa akin. Ilang beses na pong sinabi ng Panginoong Jesus yung mga ganong bagay. Pero mayroon po talagang sadya na ayaw maniwala. Kaya po minsan po nag-evangelize po tayo, nag-share po tayo ng salita ng Diyos. Alam ko po na narinig na po nila yun Pero matigas lamang po talaga yung kanilang puso. At ayaw nilang tanggapin yung mga salita na nagmumula sa Panginoong Jesus. Iyan po yung isa sa security and relationship. Pagka ang relationship niyo po sa Panginoong Jesus ay ganon kalapit, nandun na po yung assurance, nandun na po yung aligtasan. Dahil yung relationship niyo po sa Panginoong Jesus ay hindi na po maalis yan. Kung kayo ay natagpuan ng Panginoong Jesus sa ganong kalalagayan, alam niya po yan. Handa po kayong baguhin ng Panginoon kung ano man po yung kalalagayan niyo nang siya ay nakilala niyo. Meron din po rito sabi, sheep hear His voice, follow and receive eternal life. Yung kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig o sa kanyang boses. Alam po talaga ng tupa yung boses na tumatawag sa kanya. Kaya po pag tayo pinag-aaral ng Biblia, alam po natin na boses ito ng Panginoon.
Alam po natin na ito yung gustong sabihin ng Panginoon sa akin. At tumatanggap sila ng buhay na walang hanggang, sabi, and receive eternal life. Sa 27:28, sabi rito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Kung mapapansin niyo po, parang inulit po dun sa umpisa. Kasi nga po, mahalaga po yun eh. Alam po na ang kanyang tupa, yung kanyang tinig. At kilala po ng Panginoong Hesus yung tunay na sa kanya. 28 po, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila agawin ng siniman sa aking kamay. Kung mapapansin niyo po doon, yung buhay na walang hanggan talaga ay hindi po ito pinagsisikapan. Ibinibigay lamang po ito. At pinatanggap lamang po natin. Hindi po ito dahil sa gawa po natin. Hindi po ito dahil sa dami na ng pako na tumama sa ating kamay. Hindi po ito dahil sa dami ng kalyo ng ating tuhod papalakad sa altar. Ito po ay binigay ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya po ano po gagawin pag binibigyan? Tanggapin at pasalamatan. Tuwing tatanggap tayo mula sa Panginoon, pasalamatan po natin ito. Dahil ang pasasalamat ay isang uri ng panalangin na may pasasalamat. Kasi nga po, binigyan na tayo pasalamatan na po natin. Yung ibinigay po sa atin, hindi po yun basta-basta. Sabi kasi ng iba, kailangan mong bayaran ng iyong kasalanan. Pag may bayad, mahal, pertis Lalo't buhay ang pinag-uusapan. Ma-hospital ka nga lang po napakamahal po para mahabol mo yung buhay ko Ma-hospital ka lang na 1 linggo dito sa mga private hospital, napakamahal po. Gagastos ka po ng daan-daan libo, depende po sa iyong sakit o karamdaman. Pero po ito libre. Binigay po ng Panginoong Hesus yung buhay. Buhay na masagana, buhay na kasaya-saya. Kaya po, sasabihin ng iba, cheap naman yung iyong kaligtasan. Hindi po. Napakamahal po ng kaligtasan ng bawat isa. Kasi buhay po ng Panginoong Hesus yung inalay niya, yung binayad niya, yung kanyang buhay. Minsan po yung iba kasi ang halaga ng kanilang buhay is parang wala ng kwenta. Sinasabi nila, wala ng kwenta yung buhay ko. Ganito lang yung buhay ko. Pero dahil sa buhay na yan, merong isang hari ng kalangitan na namatay para matubos siyang buhay na yan. Parang yung sinasabi mong buhay na walang kwenta ay magkaroon ng kwenta at magamit po sa kanyang pasturan. Yung buhay po na yan na minanaliit ng iba ay napakahalaga po sa Panginoong Hesus. Inalay niya po yung kanyang buhay, inalis niya po yung kanyang pagka-Diyos na nasa kalangitan siya, bumaba para tubusin lamang yung sinasabi mong buhay na hindi mahalaga o buhay na walang kwenta. Pero sinasabi po ng Biblia, lalo sa topic po natin ito, napakahalaga mo sa Diyos. Napakahalaga ng iyong buhay sa Diyos. Kaya huwag po natin sayangin yung buhay natin. Gamitin po natin ito upang maparangalan ang ating Panginoon. Upang maitaas sa buhay natin yung kanyang mga salita at makilala po na iba na tunay po ang Diyos. Tunay yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sabi nga po ng kanta kanina, di ba? Tunay na Diyos, ang pag-ibig mo ay sapat. Parang pinaghalo. Kasi po yung una, sapat ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, di ba? Tapos yung isa, pag-ibig ng Diyos ay tunay. Kaya tunay po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hindi po nagbabago ito anuman yung kalalagayan mo. Anuman yung kinaharap mo sa buhay, nasa kalagitnaan ka man ng sitwasyon na hindi mo maiwasan at alam mo na ito ay mali, mahal ka pa rin ang Diyos. Handa po ang Diyos na pakinggan yung iyong mga sinasabi para ikaw ay mabago. Idulog mo lamang ito sa Diyos. Babaguhin niya po yung kanyang buhay. Babaguhin niya po yung iyong kalalagayan sa buhay. Kaya po yun yung number 3. The shepherd secured the eternal assurance for his flock. Nagkaroon po doon ng
Nakita po natin sa verse 29, pagtitiwala sa kataas-taas ng kapangyarihan. Then sa verse 29 po ang sabi, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa aking kamay. Nandun po yung makikita natin yung kapangyarihan po ng Panginoong Hesus. Yung kanyang kapangyarihan na wala pong makakaagaw. Kasi po, pag ikaw ay makapangyarihan sa lahat, wala pong makakaagaw kung ano man yun nasa kamay mo. Kaya nga po, kahit yung buhay niya, hindi po maagaw ng iba, ibinibigay niya po ito. Tapos kaya niya po ulit na kunin. Sabi rin dito, the Father's power guarantees their safety. Yun po, yung kapangyarihan ng Ama, kapangyarihan ng Anak, kapangyarihan ng Ama, ay naggagarantiya po sa ating kaligtasan. Yung kaligtasan po na yun, sa buhay na walang hanggan. Ano po yung sinasabi rito ng mga verse na to? Mula sa 27 hanggang dito sa 30 na to, na yung kapangyarihan po ng Diyos, yung kapangyarihan po ng Ama, ay ganun na lamang po na dapat po natin pagtiwalaan. Sabi rito, rest in God's unshakable protection. Doon lamang po tayo manatili o magkakaroon po tayo ng kapahingahan sa sinasabing kapangyarihan ng Diyos na walang makakauga, makakaliglig. Dahil nga po, ganun po siya kalakas. At ang kanyang pag-ibig po ay inilalahad po niya sa atin. Kahit naman po ganun makapangyarihan ng Diyos, kung hindi ka naman po minamahal ng Diyos, wala ka pong proteksyon. Katulad nga po nung nangyari sa ibang bansa, di ba? Sila na po yung umalis sa proteksyon ng Diyos, kaya po nangyari sa kanila yung ganun. Sabi ng iba, pinagtawanan nila ang Diyos, kaya nangyari sa kanila yun. Hindi po. Kaya po nangyari sa kanila yung mga bagay niyan, umalis po sila sa proteksyon ng Diyos. Inalabas po nila yung kanilang tiwala sa Diyos. Inasa po nila sa kakayahan nila, sa kayamanan nila, at sa katanyagan nila. Kaya po yung sulod na nangyari doon, nawala po yung proteksyon sa kanila ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Pero once na yung pagmamahal ng Diyos ay hindi mo kinilala, ang protection po niya ay wala po sa iyo. Ang iniingatan po ng Diyos is yung kumikilala po sa Kanya. Mahal ng Diyos ang lahat. Sabi nga po, di ba? For God so loved the world. Pero, kung ikaw naman ay hindi kumikilala sa Kanya, ang ibig sabihin po ito, hindi ka po niya tupa. Pag hindi po tupa, ano po ibig sabihin nun? Kambing. Pampapaitan po ang labas nun. Wala pong proteksyon yun dahil tatanda rin po yun. Pampapaitan. Kambing po kasi. Pero ang sinasabi po rito, yung proteksyon po ng Diyos, dahil makapangyarihan ng Diyos at minamahal ka niya ng sobra-sobra. Minahal ka po niya ng higit po sa kanyang buhay. Kaya po maasahan po natin na ang proteksyon ng Diyos ay lagi pong nasa sa atin. Nasa na po ba tayo? Sabi po rito, verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Kung ano po yung kapangyarihan ng Ama, kung ano po yung kalikasan ng Ama, ganoon din po yung nasa Panginoong Hesus. Nasa sa Kanya po yung kapangyarihan, kung gaano makapangyarihan, nasa Kanya po yung pag-ibig, kung gaano ang nilalapat na pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, at higit sa lahat yung protection po natin na nagmumula sa Panginoong Hesus ay maaasahan po natin. Sabi rito, 31, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin niyo ako? Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangking na Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan ang aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Iyon po ang sinasabi nito na
Yung mga narinig nila sa Panginoong Hesus, imbis na paniwalaan, pinagdudahan nila at kinutsapa yung pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. Maliwanag naman at sinabi nga po ng kasulatan na lahat na nagtataglay ng salita ng Diyos ay mga Diyos. Dahil nananahan po ang Diyos doon sa may dala ng salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng kasulatan. Na alam po ng Panginoong Hesus, na alam po nila yun. Sabi po rito sa kung tinawag niyang mga Diyos ang mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi maaaring masira ang kasulatan. Sinasabi ba niya tungkol sa kanya na hinirang ng Ama at sinugol sa sanlibutan upang ikaw ay sinabi ba ninyo tungkol sa kanya na hinirang ng Ama at sinugol sa sanlibutan ikaw ay lumapastangan sapagkat sinabi ko ako ay anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Subalit kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumasampalataya kayo sa mga gawa, upang inyong malaman at maunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Iyon po yung sinasabi. Hindi lamang po sa mga salita ng Panginoong Hesus dapat sumampalataya yung tao sa panahon na yun. Dahil po ang Panginoong Hesus ay gumagawa po ng mga himala. Ito po, John 10 na po ito. Mula pa lang sa John 1, 2, 3 hanggang 6, hanggang dito po sa 10 na to, tuloy-tuloy po yung paggawa ng Panginoong Hesus ng himala. Kaya po sinasabi ng Panginoon, hindi lamang doon sa sinabi ko na dapat kayo maniwala. Kundi doon sa resulta ng aking mga ginawa. Makikita po nila doon yung resulta ng kapangyarihan ng Diyos. Nagpakain ng 5,000, bumuhay yung mga lumpo nakalakad, at yung mga bulag nakakita. Doon pa lang sa una na yung tubig ginawang wine, kapangyarihan po ng Diyos yung dapat nilang makita. Pero pinagdudahan pa rin po. Yung number 4 naman po na point, is to responding to the shepherd's voice. The call to discipleship. Ito po yung pagtawag ng pastor sa kanyang tupa. Nakikinig po yung kanyang mga tupa. Halimbawa po sa atin, tayo po itinawag upang maghayag ng salita. Tunay nga po na nagagawa po natin ito. Nakakapag-share po tayo. Hindi po ito pahabaan ng sharing. Hindi po ito pahabaan ng layhan sa ating discipleship. Kundi ito po yung pagsunod na maibahagi mo yung kanyang salita, maibahagi mo yung kanyang pag-ibig, maibahagi mo yung plano ng Diyos doon sa taong kausap mo. Iyon po yung pagsunod po o pag-respond sa pagtawag ng Panginoon. Sabi dito, sheep recognize and obey the shepherd voice. Makikita rin po natin ito sa verse 3 and 4. Meron din po rito sinasabi na discipleship through belief. Sa pamamagitan po ng paniniwala, nagiging po tayong disipulo ng Panginoong Hesus. Yun nga po na meron na lang pong iniintay na bilang. Dapat po natin gampanan yung ating pagkatawag. Dahil po, iniintay na lang po yun para bumalik po ang Panginoong Hesus. Nandito po tayo kanyang mga disipulo, kanyang mga mananampalataya upang ibahagi po iyon. Mag-respond po tayo sa tawag po ng ating Panginoong Hesus. Sabi nito, faith is evidenced by accepting His work and identity. Yun po yung ebidensya na tanggap mo yung kanyang mga gawa, yung mga himala na nakita po ng mga tao na yun, dapat tinanggap po nila yun. Pero dahil sila may matigas na puso, hindi po nila matanggap yun. Ang alam po nila na sila yung nakakaalam ng batas Sila po yung nakakaalam ng kautusan ni Moises Kaya hindi po nila matanggap yung mga sinabi ng Panginoong Hesus, maging sa mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya po sabi rito, sinasabi ba ninyo tungkol sa hinirang ng Ama na isugos sa libutan, ikaw ay lumapastangan? Sabi gano'n sa verse 38, pero
Hindi po yun ang utos ng Ama na lumapastangan. Hindi po naglalapastangan ang Panginoong Hesus. Naparoon po ang Panginoong Hesus para tuparin yung kalooban ng Ama. At iyon po yung ginagawa ng Panginoong Hesus, pero hindi po nila nakikita. Sabi rito sa 38 pala, subalit kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumumpalataya sa akin ay sumasampalataya kayo sa mga gawa upang inyong malaman at maunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Yun po, lahat ng ginagawa po ng Panginoong Hesus, dapat sinampalatayanan po nila. Pero ano po yung nangyari? Kahit sa panahon po natin ngayon, marami pa po mga Israelita na nag-iintay pa rin po ng Messiah. Hindi po katulad na sa mga hintil na kontento na tayo sa Panginoong Hesus eh. Kontento na po tayo doon sa mga salita niya na napapanghawakan po natin. Diba sabi, tayo'y naligtas dahil sa kanyang biyaya. Yung mga ninuno po ng mga hintil, hindi po nakita sa Panginoong Hesus. Yung mga ninuno po natin, hindi po tayo nakakarating doon sa Bethlehem. Pero naniniwala po tayo. Kaya sabi po ng kasultan, di ba, mapalad ang taong sumasampalataya. Ngunit hindi pa nila nakita, di ba? Ayaw po yun, mapalad po tayo. Hindi lang po mapalad, sobrang palad. Dahil ang biyaya ng Diyos yung pinangahawakan po natin. Hindi po tayo umaasa sa bawat pahina ng Biblia, sa bawat pahina ng kautusan, hindi po tayo umaasa. Pero binabasa po natin. Dahil nandito po, nakasaad lahat ng pag-ibig ng Diyos, lahat ng salita ng Diyos na dapat po nating panghawakan. Ano po yung mga sinasabi nung pinag-aralan po natin ito? Doon pala po sa disciple, yung responding po to the shepherd voice. Sabi po rito, paunlarin natin yung connection po natin sa Panginoong Hesus. Kumbaga magbasa po tayo ng Bible, patuloy tayong maniwala dun sa kanyang mga pangako, patuloy po natin namnamin yung pag-ibig na ginagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi po tayo dapat na i-insist natin na ganito mo ako mahalin, Jesus, ganito mo ako pagpalain, Jesus, ganito mo ako ingatan. Hindi po, hayaan po natin na ang Diyos mismo ang magmahal sa atin kung paano paraan niya tayo mamahalin. Kasi po, mas effective po yun. Dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili kahit ano ang iyong kalalagayan. Kumpara po sa pag-ibig na nais natin. Kasi po ano lang naman po yung alam natin sa pag-ibig. Pag-ibig lang naman po na alam natin is yung pang-tao na pag-ibig. Hindi po katulad ng pag-ibig ng Diyos na unconditional lang po yun. Minsan po nagagawa po natin yung ganong paraan na nagmamahal tayo ng unconditional. Akala natin tayo yun, hindi. Yung pag-ibig ng Diyos yun na nasa atin. May mga tao na hindi kayo ibig-ibig pero napapakisamahan natin. Iniibig natin siya sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, hindi po sa pag-ibig natin. May mga biroan nga po sa mag-asawa. Dati ka mag-asawa, nagsasabihan ng I love you. Nung nagliligawan pa o nung bago pa lang mag-asawa. Pero pagdating na po ng panahon, nawawala na po yun. Nawawala na po yung sabihan nilang I love you. Nagiging matalak na po yung babae. Magiging palalabas na po yung lalaki. Pero isa lang po ang magbibigis po sa kanila, yung pag-ibig ng Diyos. Kung gaano katigas ang ulo ng lalaki, ganun din po kaingay ang bibig ng babae. Nagmamahalan pa rin po yan dahil ang pag-ibig po ng Diyos ang nananatili sa kanila. At babaguhin po sila. Babaguhin po ang mag-asawa dahil lalo't ang mag-asawa ay binigkis ng salita ng Diyos. Wala pong makakapaghiwalay dyan. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos ang nagbibigkis sa kanila. Kaya po, lahat ng pinag-aaralan po natin ay napakahalaga po lalo sa ating mga hintil. Lalo po sa panahon natin ngayon na nag-iintay na lamang po tayo ng pagbabalik ng Panginoon Jesus. Napakahalaga po nito.
Hindi po tayo kayang tibagin ng mga kaguluhan na nadidinig po natin. Kaya po ano po yung sinasabi na magulo na po sa ibang lugar, tayo stable pa rin po. Tayo patuloy pa rin po na nagpupuri. Patuloy pa rin po tayo na sumasamba sa Diyos. Patuloy pa rin po tayo na maghahayag ng kanyang salita. Kaya po, manatili lamang po tayo sa pag-ibig ng Diyos at salamat dahil ito po inilalahat po sa atin ng maliwanag. Hindi po kayang ilahat to ng basta pag-ibig lang atin ka sa seminar na ang patungkol is pag-ibig. Ang dapat po na inatin natin is yung mga pag-ibig na nagmumula sa Biblia na sinasabi po ng Diyos sa atin. Kaya po, ang iiwan lamang po natin na verse sa umagang ito ay nagmula po sa Roma 5:8. Sabi po rito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan po, pinangahawaan po yan sa simula't simula pa. Kasi saan po tayo galing? Doon sa kasalanan. Pero bago tayo makakilala po sa Panginoong Hesus, nasa lugmok po tayo sa kasalanan. Pero inibig pa rin po tayo ng Diyos. At handa po siyang umibig sa makasalanan, hindi po sa kasalanan. Upang ang makasalanan ay mapagbago at manumbalik sa pagpupuri po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos sa umagang ito. Tayo po'y manalangin.